Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Give me back again the joy of my salvation. Examine me, O Lord, and all my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Examine me, O Lord, and all my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Examine me, O Lord, and all my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Give me back again the joy of my salvation. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Give me back again the joy of my salvation. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Give me back again the joy of my salvation. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Find out if there is any evil within me, O Lord. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Good morning, Jesus. Okay. Ayan, magandang umaga po. Good morning, Jesus po. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, mananalangin po muna tayo, mga kapatid, bago po tayo magsimula. Sige, Sister Sally. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ama namin sa langit na may likha ng langit at lupa. Maraming salamat po sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat po sa magandang araw na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kaming lahat ay makarinig ng inyong mabuti at magandang balita. Sa araw din pong ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyong lahat ang mga nanunood ng mga kapatiran namin na alam kong sila pong lahat ay katulad din po namin na uhaw sa iyong mga salita. At salamat, Panginoon, sa mga ipinapahayag mo sa amin araw-araw na salita mo. Muli po, Panginoon, alam ko pong sa lahat na nangyayari ngayon sa aming buhay, you are in full control of everything. Turuan niyo lang po kami palagi na matutong makinig at sumunod sa inyong mga salita. Manguna po kayo sa amin sa umagang ito. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ganda po nung unang awitin natin, no? Examine me, O Lord, and know my thoughts. Kailangan po talaga, araw-araw, yan po yung pinapagawa natin sa Panginoon. Kasi minsan meron tayong mga nagagawang hindi maganda na tayo ay unaware. So, kailangan papa-examine tayo palagi sa Panginoon para hindi manatili kung ano man po yung hindi tama sa mga puso natin. And in connection with that po, ang aking pong VOTD for sa verse of the day na nga siya. Ang aking pong VOTD ay nasa Psalms 51 verse 10. At ito ay may awit sa atin. Di ba? Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Create
pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Thank you, Lord. Yan po yung aking VOTD. Kasi po, yung pain and consequences of evil po ay nakikita mo po throughout our world today. At ang nakakalungkot po na bahagi nun ay nagiging komportable ang mga tao at nagiging normal na yung ganun. So, kaya yung kanta kanina, yung unang-unang awitin, napakahalaga nun. Kasi bilang mga Kristiyano, salamat na lang po because our relationship with the Lord separates us from those people na yung parang normal na lang sa kanila yung magkaroon ka ng kasalanan nang hindi mo to inaayos. Normal na lang yun sa mga tao sa mundo. Pero sa mga Christians po, kung ikaw ay merong relasyon sa Panginoon, hindi siya pwedeng maging normal. That's what separates us from others. Kasi kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, yung guilt na re-remind sa atin na we have to confess our sins and go back to God, yun po ang meron tayo na wala ang karamihan. Kaya nga po, every day, we are faced with a choice or series of choices. Every day po yan, lagi kang merong pinipili. Lagi kang may mga choices na gagawin. At bawat choice na gagawin po natin araw-araw is based on how you know God. Based on ano ang relasyon mo, ano ang estado ng relasyon mo sa Diyos ngayon. Nakabase po ang lahat ng gagawin mong choices doon sa dalawang bagay na yun. On how you know God and on how is your relationship with the Lord. At ang evil po is one direction that we are advised to run away from. Ang nangyayari lang po sa maraming tao, nagiging baligtad. Kapag ka nakakagawa ng kasalanan, they run away from God. Samantalang kapag nakagawa ka ng hindi tama, you have to run to God para po mawala yon at malinis ka ulit at para maging acceptable ka ulit sa harapan ng Panginoon. So kapag ka po tayo nakagawa, instead of running away from the Lord, run to the Lord and confess your sins to Him at para po mapatawad tayo ulit, mga kapatid. So, let the world know, dahil nga tayo mga Christians, that we belong to God by steering away from evil, mga kapatid. Ano? Remember po na napakalaki po ng halaga para po mapatawad ang kasalanan natin. Dugo ni Kristo po ang ibinuhos dyan para po mapatawad tayo sa kasalanan natin. So, wag po nating hayaang masayang yon sa pamamagitan po nung pinananatili natin ang kasalanan sa puso natin. May we choose the good and deliberately, pag sinabing deliberately, sasadyain mo. May we deliberately avoid evil po so that yung buhay natin, which is born again sa Panginoon, ay makonform siya to the image and likeness of God. Hanggang masabi na natin sa buhay natin na it's no longer I that liveth, but Christ lives in me. So, sabi rito, create in me a pure heart, O God. Thank you, Lord. At confirmation po lagi na natutuwa po ako tayo kasi nag-uusap, hindi po, kaninang umaga din po yung ibinigay naman na mensahe ng Panginoon sa akin ay nasa Salmo 19:14 po, sabi po doon, let the words of my lips and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my Lord, my rock. So nakakatuwa po na talaga pong yung mga lalabas po sa ating bibig, tapos yung nilalaman din po ng ating puso, ay napakahalaga po na lagi pong ito ay dapat nakalulugod kay Lord. Ayan, thank you, Lord. Ayan, dahil today is your birthday, Kuya Nandeng.
Happy birthday kay Pastor Fernando Bartolome. Happy birthday, Kunandeng. Happy birthday. Isang bagsak. Isabay na rin natin si Sister Tess de los Santos para isang bagsak lang talaga. Yes, okay. Okay, happy birthday po, Sister Tess. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Oo. Kunandeng, baka may tanong ka daw. Okay. Comment. Mamaya daw, Kunandeng, ha? Start na po kayo. Mag-type na po kayo, mga Oo kapatid. nga po pala. Mag-ready na po kayo ng mga Yes. questions nyo at babasahin po natin dito. Pero hindi po napapangako na lahat kasi baka, ano nga po, Abutin no? tayo hanggang- Kung ano lang po yung maabot, mga kapatid, sa mga tanong po ninyo. Okay. Ang pangalawa po na kanta po natin ay Unfailing Love, requested by... Hindi po yata. Ay, mali. Mali ako. Okay. Yung pong nais ko. Okay. Request po ulit ni Tita Celia Dun at ni Sister Lina Bacani ulit. Ang dami nilang request. Amen. Nais ko sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais ko sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mong ika'y aking paglingkuran. Nais kong sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais kong sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mong ika'y aking paglingkuran. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, hayaan mo awitan ka, sambahin bawat saglit. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, puspusin mo ang puso ko ng banal na pananabik. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Nais ko
Yan po ay awitin na ibinigay kay Pastor Pastor JB Kagimbal. Oo. At yung kanina ay requested Ni by Brother Jeremy Sabado. si Pamangkin po Buknoy. Pamangkin po, yes. Oo. Taga Pampanga. Magandang umaga sa aking mga angkan na Ay, nakikinig lagi ngayon. At good morning din kay Brother Epoy. Oo, nasa barko siya ngayon, pero kanina pa daw siya ready. Poy, good morning. Kung nasaan ka man, nasaan ba siya? Brazil, nasa Brazil. Okay, thank you Lord. At ang susunod naman, Sister Sally. Okay, Sister Jan. Ayan. Request po ito ng isang taga-is na ating ka-member na si Sister Alice Mosquera. Yan, who is like the Lord? Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. For there is none like you. Majestic in holiness, doing wonders, awesome in glory. For there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. For there is none, there is none, for there is none
Ayan po ang VFG. Tama ba? Voice for God. Yan ang VFG. Mga kapatid, ang lalamig ng mga boses nila, di ba? Okay, ang sunod naman na natin, song, Sister Sally. Yes, ang susunod po ay request po ni Sister Fritz Lilo. Lilo ng Baguio. At na-request niya po yung awit 9. Awit 9. Di ako titigil. Pakinggan po natin, request niya po kasi gawin daw pong worship style. Yan, napakaganda po nito. Thank you, Lord. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihaya ko. Dahil sa'yo ako ay awit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihaya ko. Dahil sa'yo ako ay awit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat
Wala na higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Maraming salamat, aking Panginoon. Glory to God. Iba pala yung kanta na yan, kapag ginawang worship. Oo. iba. Ang sabi nung nag-request, glory to God, touching my heart to the deepest core. Oo, ang ganda pala. O dahil si JJ lang kumanta. Sino yung nag-request? Si Sir Fritz. Alam ko, ang bago na ngayon. Presidente pala kasi siya ng fans club daw ng VFG. Oo. Pero bago na ang kanyang pangalan, apelido. Ano na? Hindi, ang apelido ni Sister. Lailo. Hindi, Relax. Tanungin mo ko, bakit? Bakit? Laylo. Okay ba yan, Sister Sally? Okay, doon sa awitin, never stop praising and thanking God. Oh, glory to God, brother. Yung parang nung panahon naman namin nila, siguro yung kung panahon namin, para silang mga Amerika o Chicago ang dating, Minister Jerry, alam mo ba yung mga tugtugin na yan? Sila yung modern na ngayon, Beb? Oo nga. O mga kapatid, ang gagawin natin ngayon, wala naman nag-i-interview sa amin. Kayo na lang. Gusto mo ba tumawag ako ng mga workers? Kayo na lang, kasi babasahin natin yung question nila eh. Sige. Oo. Ay, na pala. Happy birthday kay Kuya Nandeng. Kuya Nandeng, ilang taon na ba siya? 66? Kasi kung 65 ako, baka 67 na siya. So, baka meron kang gustong isiwalat. Isiwalat. Happy birthday, Kuya Nandeng. Palakas. At papayat. At tuloy sa ating gawain sa Panginoon Diyos. Amen. Siya nga po pala, tinatanong nila, VFG daw po ba or BFG? Kasi nandito daw sila kung boys, dahil mga lalaki, Boys for God, BFG or VFG. V as in victory po. Ayun. Boys for God. Ayan. Kasi yung mga boses nila para kay Lord. Yun, kaya siya naging voice for God. So, habang yung iba po, inintay namin yung mga questions, basahin ko na lang siguro to start off yung mga questions po na pinadala ninyo sa piniem nyo po sa akin. Okay? Sa umagang ito, gusto ko lang ulit batiin si Ali, Don, and Ziki. Kasi naghihintay lagi si Ziki eh. At sila Sister Trining po na nasa Comfy, Illinois. Okay. Ang unang question kasi dito, paano ka po napunta sa Comfy? Sa atin dalawa pala ito. Obviously, sa iyo daw through Sister Ligaya, but what is your turning point? Paano nakupunta sa Comfy? Sino mauna, Beb? Ako na? Ladies first. Unang attend ko po sa Comfy, mga 82. Kasi isa po ang BF Resort sa mga naunang prayer meeting ng Comfy sa bandang South. So, yung sa BF Resort po, naka-attend ako doon. Yun nga, unang kita ko sa mami, yun yung nakamomo siya, tapos malaki siya, tapos puro puti yung buhok niya, tapos nakapusod siya. Tapos, malaking babae ang mami, matangkad eh. Kaya akala ko po noon, foreigner. Tapos, pagka kumanta pa siya, di ba taas-taas ng boses niya. So, yun po yung unang attend ko. 82. Ako po ay nasa high school pa lang noon. Kasi kami ay lumipat ng Manila, 80s.
So 82, nasa BF Resort kami. Yun po yung umatenda ko dahil lang sa nanay ko. Tapos, nung kumakanta na, pero pinapataas ng mami yung kamay. Hindi, yung kamay. Siyempre, unang atin, sabi ko, ayoko nga, baka may dumaan, makita ko. Nakahalukip-kip ako. Alam niyo, tumayo sa harapan ko, mami. Kahit tumayo siya sa harapan, hindi pa rin talaga ako nagtaas ng kamay. So, 82 po yun na umatenda ko sa Comfy. Anong pangalan ng prayer meeting? BF Resort. Sino-sino mga nandun na naabutan mo? Ang mga umaattend po doon na naging worker, sa totoo lang po, apat kami na naging full-time worker sa prayer group na yon. Sino-sino yun? Si Ninang Marikit, si Sister Selly, si Sister Leonie, at saka ako. So yung pala ang product ng prayer meeting sa BF Resort. Ayun. Oo. So yun po yung attend ko sa Comfy. Tapos, hindi naman po siya nagdire-diretso kasi si Ninang Marikit nung time na yon, madaming ina-attenan. Kaya kasama ako. Parang may ina-attend pa kami nung na ibang community. Sinasama kasi niya ako kung saan siya uma-attend. So, hindi siya nagdire-diretso na Comfy agad. Hanggang sa tumagal, ako yung naging coordinator na ng prayer meeting namin. Amen. Yun. Ikaw, Beb? Kailan yung... Ganito, ang aking pagtugon ay sa pamamagitan ng isang pagpapadala ng ating kapatiran, si Brother Michael Cecilio. Ito, tignan niyo yung kanyang pinadala doon sa question na papaano kung napunta rito kay Lord. Ito, si Brother Michael, meron siyang pinadalang video sa ating lahat. Ito na yung magiging sagot ko. Yan habang hinihintay natin, ayan na, si Brother Michael. Brother Michael Cecilio. Pakinggan natin. Good morning mga brothers and sisters sa Comfy. Narinig ko kasi may binanggit si Pastor Alex kung mayroong nakakakilala sa kanya. As far as I remember, nung bago-bago pa lang siyang sumasama sa Comfy, kasi ang Comfy, ang ating center kasi noon nasa Project 2 Quezon City pa. Yun yung sinasabi niya sa Anonas. Anonas yun, corner Durian Street. Durian Street mismo yung center natin doon. At ang mga kasimbahay ko dati sa Project 2, walking distance lang yun papunta doon sa center natin sa Durian. Ang nakatira doon, si Goni, si Gonzalo, yung father ni Minister Otan. Tsaka Sister Ellen Mendoza, yung namatay na, ang ating kapatid. Si Sister Nene Awang, si Sister Adele na kapatid niya, tumira rin doon. Napatira rin. And also, Pastor Angel, na meron na siyang hinahandle na ministry. Sila ang nakakasama ko doon. Kasi ako hindi naman natutulog madalas doon dahil walking distance nga lang ang bahay ko doon sa center natin sa Durian, ang charismatic. Dati hindi pa charismatic yun, sower of the Lord pa. Tapos napalitan na, naging charismatic, naging Comfy na, charismatic outreach. Sa naalala ko noon, nung nakita ko, na-meet ko kasi si Pastor Alex. Naalala ko noon, nagpunta siya dun sa Durian sa center natin sa Project 2. Doon ko siya kinausap. At kasi ang itsura ni Pastor Alex noon, mataba siya tsaka balbasarado. Kung nakikita niyo yung grupo na Seals and Crops, parang isa siya doon, yung balbasarado. Tsaka laging naka-walkman yan, naka-walkman. In-approach ko siya doon kasi yun nga ang bilin ng Mami Ligaya sa akin. Kausapin ko raw yung anak niya. Ito nga si Pastor Alex. At kasi nga, dati si Gonzalo, with the permission of Brother Goni, nung nakatira pa siya dun sa Durian, sa center natin sa Project 2, inaalagaan ko yan. Kasi si Brother Goni noon, nasa withdrawal time. Kasi na-involved sila sa drugs. So, inalagaan ko siya dahil pakiusap ng Mami Ligaya sa akin, alalayan ko si Gonzalo, si Brother Goni. And thank you Lord, talagang binago siya ng Panginoon. Siguro nasa isip ng Mami Ligaya,
approach ko rin si Brother Alex, si Pastor Alex ngayon, baka sakaling makonvince ko na siya ay magbago at lumapit sa Panginoon. Kinausap ko naman siya nung na-meet ko siya dun sa Durian. Alam ko napapunta siya dun. Pero ang itsura niya nun, naka-walkman yan. Uso pa kasi yung walkman noon eh. Tsaka siya, meron siyang big bike. Nagmumotorsiklo kasi yan eh, si Pastor Alex. And as far as I remember, kami ng Mami Ligaya, Daddy Bard, pagkagaling namin ng prayer meeting sa gabi, bandang Manila, dumadaan kami dun sa Ermita, sa place ni Brother Alex, ni Pastor Alex. Hindi ako bumababa. Ang Mami Ligaya lang ang bumababa at may inaabot na pasalubong kay Pastor Alex. Kasi minsan galing kami sa Dragon Restaurant eh. Ang Mami nagpapa-take out. Tapos dinadrop niya dun sa bahay ni Pastor Alex. Yun ang naalala ko. At ang naalala ko nun kasi, hindi siya mukhang approachable eh, si Pastor Alex. Kasi masyado siyang seryoso ang dating. Ano? Ang tingin ko sa akin seryoso ang dating niya kasi masyado. Tsaka yung bang para bang hindi mo siya kayang kumbinsihin. Para bang ang dating niya kasi para bang napakataas ng nalalaman niya, napakalalim ng nalalaman niya para kumbinsihin mo siya tungkol sa Diyos. Siguro kaya hindi siya ma-approach. Pero siya, kinausap ko rin siya. At ang balita ko nga na-involved siya sa Hare Krishna. If I'm not mistaken, sabi nag-Hare Krishna daw yan eh. Sabi ko nga iba ang kaisipan nito. Kasi natamnan ng mga pag-aaral ng Hare Krishna. Yun lang, sinabi lang nila sa akin yun, nabanggit nila sa akin. Ako naman, I am brave enough na i-share ko si Lord Jesus. Kasi nga, sabi ng Mami Ligaya sa akin, try na kausapin ko si Pastor Alex. Baka makonvince ko rin siya na lumapit sa Diyos. Tapos si Brother Goni, talagang inalagaan ko yan by the grace of God. Binago ni Lord talaga yan eh. Nagbago talaga ng todo si Brother Goni, yung father ni Minister Otan. Yun ang naalala ko kay Pastor Alex. Alam ko na nagkasama rin kami nung nandito na tayo sa BF Homes. Dati kasi yung V. Fernandez ba lang ang ating center. Nagpagawa ang Daddy Bart sa taas. May taas to yung tinatawag na Disciples Quarter. Binabanggit niya na doon nakasama niya sila Pastor Mer Igia. Doon kami natutulog talaga. Ewan ko kung naalala niya. Kasama niya rin ako doon eh. Doon kami sa Disciples Quarter. Kasi nga hindi naman kami masyado nag-uusap ni Pastor Alex. Kasi nga medyo naging kausap na niya lagi si Pastor Mer Igia. Sila Brother Joe Marie. Doon kami sa Disciples Quarter. Kaya yun lang ang naalala ko kay Pastor Alex. Pero alam niyo, napakahalaga talaga nung kilala mo ang pastor mo eh. Alam mo. More or less, hindi ko naman sinasabing perfect na kilala ko siya. Pero yun lang ang aking naalala kay Pastor Alex. Na yun talagang siya, seryoso kasi siya. Siguro nga, yun nga sinasabi niya I've been searching, I've been wondering, where am I going? So, ganun siguro siya, searching siya. So, hindi pa na-open yung heart niya noong time na yun. Kaya, by the grace of God, in-approach ko rin naman siya. At salamat sa Diyos ngayon siya ay naging pastor pa. Yan. At siya ngayon ay ginagamit sa ating ministry. Yan. Thank you, Lord. Yun lang ang naalala ko kay Pastor Alex. Good morning, mga brothers and glory to God. Ayun, mga kapatid, kung paano ako napunta kay Lord. Yes. Next question, please. If I will be allowed, kay Brother Michael Cecilio. Wag na muna. Ako rin kasi meron din akong gustong malaman sa iyo eh. Well, anyway, I will say it also. Kasi ikaw yung unang kasama ng Mami, kayo yung unang batch na pumunta ng Amerika. What had happened? Na pagbalik mo dito, tapos biglang all of a sudden, wala ka. Parang mushroom. Why? Sa akin na lang siguro, sa PM mo na lang. Pero if you are willing to share publicly, I'm interested also what had happened. Ngayon, nasa music ministry siya sa San Pablo. Siya yung minsan drummer, minsan bahista,
minsan gitarista, minsan siya yung naglilinis, siya yung nagbabantay, kahit ano naman yan eh. At mahilig sa basketball yan, kaya lang yung basketball, hindi ko alam kung may hilig sa kanya. Nabiro lang. Oh, Sina, next question na, next question. Next question, galing kay Sister Fritz. What made you decide to follow Jesus? Ako po, uma-attend na nga po ako noon. Tapos, ako yung naging coordinator na ng BF Resort. Tapos, nung 84, nag-start na po akong mag-volunteer noon. Yung volunteer na sumali ko sa choir, inabot ko nga po noon yung choir doon sa, anong pangalan, yung malapit kay Freddie Webb, yung sa tapat ng bahay ni Freddie Webb noon, 263. Yung sa 263 na yon, doon kami nagpa-practice noon ng choir. Ang mga nasa choir noon, natatandaan ko, sina Pastor Angel Caballero, si Sister Cel, si Sister Tina. Si Sister Tina ay buntis noon sa unang anak niya. Sila Pastor Mer, yan, sila Brother Michael. Kasama ba doon si Tina Igia? Oo. Kasi, oo, sila. Tapos, unang outreach ko rin po, 84, naging active na po kasi ko noon eh. Sumasama na ako sa mga outreach. Ang unang outreach ko natatandaan ko sa Mariveles. Nag-LSS po noon. Ang sasakyan pa noon, yung Pinoy na kulay pula, yung red na Pinoy noon, Fiera na red. Yon, kasama namin si Pastor Ray, LSS noon sa may school ng Mariveles. Yun ang unang outreach ko po. Ngayon, what made me decide, di lagi na po yun, Tapos ang nagsasama sa akin si Sister Leonie. Si Sister Leonie po, nung mga panahon na yon, sobra po yung problema sa bahay namin. Na dahil panganay ako, parang ako yung nagdadala, supposed to be, hindi kasi ang bata-bata ko pa. Pero ang bata-bata ko pa po, yung mga problemang dinadala ko, parang problema ng mga may edad na. So, tamang-tama po yung timing na yon ng dating ng charismatic sa buhay namin, sa buhay ko. Si Sister Leonie, nung mga panahon na yun po yung nagtatago yung father ko. So, walang trabaho, ako na lang nag-aaral. Kasi may stop na lahat yung mga kapatid. Hinihintay nilang mag-graduate ako para ako naman magpaaral sa kanila. Tapos nagtatago yung tatay ko. Di syempre wala akong pamasahe papunta sa Comfy. Si Sister Leonie po ang namamasahe para sa akin. Para makapunta lang ako. Kasi nung time na yon si Sister Tess ay bata pa rin. Tapos nag-iisang babae. Medyo pasaway yan si Tikya So, ayaw niyang sumama. Ako ang sinasama ni Sister Leonie. Hanggang every event ng Comfy, nagpe-pray po talaga ako na makasama kahit wala akong pera. Yun po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na kapag ka may event ang Comfy, sobra po yung desire ko na kahit na wala akong perang pangbayad, sinasabi ko lagi, makakapunta ako. At talaga naman po, lagi na lang merong yung out of the blue, biglang may magi-sponsor sa'yo na hindi mo masyadong kakilala, nakakapunta. At ang pinakaano po ay yung youth camp sa Baguio noon. Venus na po tayo noon pa. So, nung after po ng youth camp na yon, doon ako binigyan ng word ni Lord. Kaya po ako nag-serve kay Lord ng full time. That time, nag-aaral pa po ako, college kasi ko noon. Binigay sa akin yung Romans 12:1, yung offer yourselves as a living sacrifice, Ibinigay po sa akin yun. Alam nyo, nung narinig ko po yun, hindi ko po inisip na, naku, ako na lang inaasahan. Basta nung ibinigay sa akin po yun ni Lord, talagang gusto kong sundin kung ano yung binigay doon. Kaya ang nangyari, nagpaalam ako sa father ko na magpo-full time ako, nag-aaral pa po ako noon. At hindi ako pinayagan ng tatay ko. Sabi niya, hindi kita pinag-aaral para lamang kung ano-anong gawin mo na ganyan-ganyan, sabi niya sa akin.
So, sabi ko, Lord, paano po yun? Hindi ako pinayagan. Alam niyo, nung mga panahon na yon, mga kapatid, ako'y natutuwa kay Lord. Kasi yung relationship ko kay Lord noon, kapag ka ako'y may itinanong, talagang literal na sinasagot ako through His Word. Na ang nakalagay po doon sa ibinigay niya sa akin, basahin ko lang po natatandaan ko pa kasi. Ito po ay sa Numbers 30, verses 3 to 5. Sabi, when a young woman still living in her father's house makes a vow to give something to the Lord or promises to abstain from something, she must do everything that she vowed and promised unless her father raises an objection when he hears about it, sabi. But if her father forbids her to fulfill the vow when he hears about it, she is not required to keep it. The Lord will forgive her because her father refused to let her keep it. Di ba napakaliteral ng sagot ng Diyos? So ang nangyari, hindi ako nag-full-time dahil nag-aaral pa ako noon ng college. Iyon. Ikaw daw, babe, what made you decide to follow Jesus? It's a very hard question, Sister Fritz. Siguro yung nilalaman ng aking sagot ay nandoon sa awitin na binigay sa akin ni Lord na His kingdom lives. Ayan. Yun na yun? Ang haba ng sagot ko, tapos yun lang. Para maraming questions. If I will look back on the lyrics na compose o nasulat pati tono in less than 5 minutes na nasulat, hindi ako yun eh. Hindi ako yung nilalaman nun eh. So, I've experienced the pleasure and treasures of the world. But there must be something because I come to a point where I'm no longer happy. That's it. So, there must be something to this life. And that was the song that was, now I understand na it is an inspiration by the Lord. Before I do not understand because how can I compose such songs na meron pang parabagang meron siyang first verse, merong bridge, so on and so forth. Talagang in a span of 5 minutes, paano kung masusulat yun? Then, going back, there must be something in this life because if we look around, some have so much, many have few. Do you know the way to do? What we search is to have a long life, to have wealth, to be famous. Those are the things that we aspire in this world. But as the lyrics goes on, that you have to humble yourself to have wisdom. Then, as I go along, it is biblical. 1 Kings 3:9-14, James 3:12-18, so on and so forth. As I go along, and then where are all the kingdoms, empires? They're all dead. There must be something. So that's how I make a decision. There must be something not in this life. So now I understand na yun. So baka marami pa eh. Kaya tingnan na lang natin yun na nga. Then yung sinabi ni Brother Michael. And then probably if the Lord allows, there was a comment nung unang sharing ko dito by a fellow worker na tumugon na napakahaba nung kanyang sulat. So that will reveal or more or less expose or manifest how I gone through in deciding to serve the Lord. Ayun. Bago natin sagutin yung personal, sagutin ko muna itong piniem. Ano po? Kailan kayo nag-full time? Yung sinasabi ko kanina po, 86 ako nagpaalam para mag-full time, pero hindi ako pinayagan ng father ko. So, hinayaan ko muna po yun. Tinapos ko muna po yung aking college.
degree. So, pagka-graduate ko po ng college, nag-full-time na po ako. That is 88. Yung father ko na ayaw noon, si Lord din naman po ang gumawa ng sitwasyon na wala naman na siyang ng choice kung hindi payagan po niya ako na mag-full-time. The hard way, mga kapatid, ang pagpayag para hindi niya salungatin yung ano ko. The hard way talaga. Pero sa lahat ng nangyari sa buhay, si Lord ang nag-orchestrate lahat nun para ma-fulfill yung plano niya sa buhay natin. So, 88. Pagka-graduate ng college. Ikaw daw, anong year? Oh, yung siguro mga mid-80s, ano? Okay. Next question. From Sister Josie Gilido. Diyan agad, gaano mo kamahal si Pastor Alex? Alam niyo, sa totoo lang, lagi ko sinasabi sa kanya, hindi ka makasagot agad. Pero sa totoo lang, pag tinanong ka pala, sabi ni Brother Enol, gagamitin ko yung ano mo ha, sabi ni Brother Enol, ganun talaga rin, sabi niya. Kapag ka sobrang mahal ang isang tao, mahirap sabihin. Kasi hindi mo siya mailagay sa words, sabi ni Enol. Kaya daw, matagal bago masagot. No words can describe. Okay? Basta lagi ko sinasabi, siya po ang aking greatest blessing na natanggap ko. Bigyan ng 10 jacket. O ikaw, sagutin mo din. Yun na nga, yung kay Enol. Immeasurable. Immeasurable. Okay. Diyan ba? Okay, parehas sila. Eksakto. Paano kayo nagkakilala ni Pastor Alex? Saan po nagkakilala at paano, sabi rito. Dito na po, sa Comfy na. Sa Comfy na po kami nagkakilala. Dahil nga, nag-volunteer worker ako noon, bukod sa choir, doon sa may 263. Tapos nalipat dito kay Sablay. Di ba lumipat tayo dyan? Yung kay Kanto, yung Nelly Sablay na ngayon na patahian. So dito, tapos nagpunta tayo dyan. Yung malapit sa stoplight ng Elizalde. 109. Puro mga number no? Doon, tapos na-assign po ako sa daycare ng mga bata. Tapos, kasama ko noon sa kwarto si Lisa, Sister Lisa, na nag-aalaga naman kay Loseng. Doon ako natutulog noon. Tapos, dito na po kami nagkakilala ni Pastor Alex. Pero, ito po isang kwento. Yung nagkakilala na yung nag-usap talaga, yung sinasabi ko po sa inyo na youth camp sa Baguio. Kasi nung mga panahon na yon, parang isang bus ang aarkilahin, tas lahat nung doon sasakay. Tapos, kasama ko yung taga BF Resort, merong nagkukwentuhan sa harap na ang lakas-lakas ng boses. Tapos yung kwentuhan po nila, tawa lang sila ng tawa. Na pati kaming mga nandoon sa nakikitawa na lang din habang nakikinig doon sa kwentuhan nila. Si Pastor Alex po yun. Ang kakwentuhan niya, yung anak ni Sister, yung tiga-Tondo? Yung nasa Vega, yung merong sibuyasan. Yung merong kanta. Maring. Ano yung kanta niya? Ano yung kanta niya? Yung patutot, gano'n. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. So, si Sister Maring, may anak yun na babae, di ba? Oo, Sister Maring Sanico. May anak na babae yun, tapos kwentuhan sila ng kwentuhan. Yung kwentuhan nila, parang ang kulit ng kwentuhan, na ang lakas-lakas ng boses, tapos tawa ng tawa. Nakikitawa na lang din kami. Pero hindi niya alam yon. Yun po, hanggang dito na lang ang buhok niya. Tapos, mataba pa rin siya, hanggang dito yung buhok niya. Pero wala na siyang bigote. Na siya, nakaahit na nun, pero hanggang dito pa rin ang buhok niya. Tapos naka-jacket pa rin siya. Noon ko siya unang nakita, hindi niya alam. Hindi mo alam yun, no? Uy, tinitignan mo na pala ako? Hindi. Hindi ko siya tinitignan po kasi parang wala kang choice eh. Kasi parang ang ingay, alam mo yun? Parang goblin. At
At hindi ko alam na anak siya ng mami. Nung parang nung ako sabi ko, sino ba to? Ingay-ingay doon sa bus. Pero nung nagkukwentuhan na sila, tumatawa na rin kami. Eh di syempre, papunta doon, yun din. Pagbalik, doon ka rin bus na doon ka rin nakasakay. Eh ang bus, nagbababa lang po doon sa may SM Makati. Bumaba kami lahat. Eh di wala na kaming masakyan, gabi na. Yun, tumawag siya kay Mang Dani. Dani Nick daw, yung nagda-drive naman sa Comfy noon. Sabi niya, Mang Dani, dahil sa si Sister Virgie Samante, nung time na yon ay uma-attend na din at sinundo siya sa Makati, sinabay niya kami. Nandun kami sa may bahay ni Sister Virgie at doon siya nagpasundo kay Mang Dani. Yun. Tapos may tinanong lang kami sa'yo eh. Okay. That's yun lang. Yun yung unang pagkikita namin. Pero dito na po kami nagkakilala. Amen. Next question. Ano po ang pinakamahirap na bagay sa mundo na nilet go nyo para kay Lord? At ano po ang word na give ni Lord sa inyo para i-let go ang bagay na yun? O, Beb, ikaw muna dyan. Doon na nga sa awitin. Hindi, yung as I go along, yung Psalm 37 verse 4 na seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. So, yung pleasure and treasure na I enjoy during dun sa life ko na wala kay Lord, thinking na that's life, and then come to a point na para bagang climax na, peak na, what else is in store. So, para bagang huminto yung mundo, then, ayun na nga, na yung happiness dito sa ating ginagalawan ay temporary. Then, we come to realize na sa ating buhay dito ay kailangan na meron pa isang siguro, yung isang awitin na lamang para to explain yung inyong question. There is another song that was given, yung Reach Out. So, tignan nyo na lang yung lyrics ng Reach Out. Ano, ha? Kasi, siguro, natatandaan mo ba yung Reach Out? Hindi. O, ito na lang. Siguro, think Jesus all the time. You've got to renew your mind. My friends, you got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you got to do, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out. O, yun yung lyrics no na as I go along, biblical pala yun. Colossians 3:2. Yung jealousy, hindi tama. It will burn, it will bind, it will block your mind. Tapos, merong fears. Perfect love casts out all fears. Tapos, yung palang lyrics na yon ay nasa Revelations 21 verse 4, as I go along. Tapos yung pala kailangan magkaroon ng renewing of the mind. Tapos kailangan magbago ka from the Colossians 1:13, from the kingdom of darkness into the kingdom of light. As I go along, yung song na yon ay doon pala nakapaloob yung ating pagpapala na ngayon na tinatamasa. Ayan. Ako naman, ni-let go. Yun nga po yun, yung nag-full-time ako. Kasi that time, pagka-graduate ko ng college, supposed to be ako magpapaaral sa mga kapatid ko. At nung mga panahon na yon, wala po talaga yung father ko. So, dapat ako yung bubuhay sa pamilya ko. Ang totoo po noon, nag-aaral pa lang ako. Nagpa-part-time ako. Alam niyo yung parang mga promo girls, yung natatandaan ko noon, yung Nescafe, Frappe, yung nagsishake ka pa na gano'n para nagganon din ako. Kaya mahirap po para sa akin noong tinawag ako ni Lord na mag-full-time kasi nga. Kaya pala masarap ka magtimpla ng kape. So, Nilet yun po, go. Next question. Next question. Yung old life, nilet go. Parang wala na palang nilet wala na go. palang oras agad. Time na. Okay.
paano kanya niligawan? Ay, ang galing oh, siya rin yun. Sino yon? Paano ka niligawan ni Pastor Alex? Galing kay, ayun paling galing kay Epoy. O dahil inabangan ni Epoy. Okay. Nag-umpisa po yan sa Lampara. Lampara pa noon ng Bible Study, Lapan Jade Vine. Sa Lampara Restaurant. Si Sister Leonie, mag-aabot sa akin ng apple. Tapos sabi ko, kanino galing yan? Sabi niya, kay Gringo. Nung mga panahon na yon, yung panahon na merong Gringo nasan, di ba? So, sabi niya, kanino galing yan? Sabi niya, kay Gringo. Tapos sabi ko, sino yun? Basta, galing kay Gringo. Ganon si Sister Leonie, hindi niya sinasabi na galing pala sa kanya. Tapos, paano ba ako niligawan? I have Yun. no idea. Tapos Hindi. Oh, tip. Ayun pala. Ito na. Isa pa, nanligaw para po sa kanya, sa akin, mami, at saka ang dade. Yung pala naman eh. Kung ano-ano yung mga niririgalo sa akin. Yan. So pagka meron kayong liligawan, Ganon. kailangan giver kayo. Paramdam ng konti. Kasi pag nagririgalo siya, nung pati yung lola ko na bumibisita galing Pampanga, may regalo. Kaya simula sa pinakabatang kapatid ko hanggang sa lola ko, gusto siya. Ako lang ang ayaw. Pero lahat sila gusto nila siya. Ayan. Kasi pagka meron kayong minahal, kasama yung kamag-anak tsaka yung pamilya. Okay. Kaya medyo gagastusan mo talaga. Paano mo siya sinagot? Okay. Una po, hindi ko siya sinagot. Nag-assume lang siya na gusto ko siya. Tapos, kasi po, hindi ko po kasi talaga siya gusto. Dahil ang gusto ko po maputi. Aray? Gusto ko po singkit. Tapos gusto ko po bata. Tapos gusto ko rin po magaling pumorma. Kahit isa po, wala sa kanya Second doon. aray. Kasi danyo yung kulay niya, danyo yung mata niya. Tapos, ngayon na lang po yan maporma. Kasi minake-over ko siya. Tapos, 13 years po kasi yung pagitan namin. Kaya parang talagang, dati po, alam niyo po, hindi naman po siya nagyayabang. Bata pa po kasi ko, inaakit na ako ng ligaw. Meron po akong mga standard. Bawa, 5. Tapos 4 nasa kanya, pero yung isa wala. Ayaw ko. Gusto ko talaga nasa kanya yung 5. Present yung 5. Yun yung mga invisible na siguro. Walang mga... Kaya po, sa kanya, lahat yun, wala pa. Paano mo po gugustuhin, di ba? So, talagang hindi. Ngayon, marami siyang mga kausap, marami siyang mga kakampi. Usually, yung mga may edad. Yung mga worker na may edad. Kuha daw kayo ng padrino. O yun, madami siyang padrino. Kaya minsan sasabihin sa akin, yan ang magiging asawa mo. Sabi sa akin ng ibang elder. Sabi ko, in Jesus' name. Sabi nila, Amen! Gumaganon sila. So, hindi po talaga. Hindi talaga. So, paano ko siya sinagot? Di ayoko nga po sa kanya. Kaya lang nung isang beses na umalis siya papuntang Amerika, gumawa ako ng letter ba? Hindi gumawa ako ng letter. Kasi, after 20 years siya sa Goblin, may letter nakita oo. ulit. Sige. So, meron po... Oo. Ang nangyari po nun, paalis siya ng Amerika, tapos akala ko may girlfriend na siya kasi that time may ibang nirereto sa kanya. Okay lang naman sa akin kasi nga ayaw ko naman siya, kaya okay lang. So akala ko may girlfriend na siya, sabi ko buti naman. Araw po ng graduation ko bukas, halimbawa, bukas din ang alis niya. Tapos ang nangyari, pumunta siya sa bahay namin yung day before nung alis niya. Di nagulat ako. Sabi ko, ba't ka nandito? Baka magalit si pag nalaman na nagpunta ka dito. Tapos, sabi niya, bibigay ko lang yung graduation gift. Tapos sabi ko, baka magalit yung sabi niya, hindi daw niya girlfriend. Sabi niya, hindi ka daw niya girlfriend. Tapos, sabi niya, ayokong gumawa ng desisyon na paggising ko kinabukasan, pagsisisihan ko pala. Para sa Goblin Oo nga. ka, gaya-gaya ka. Tapos,
dahil, alam niyo, sobra po talaga akong suplada sa kanya nung mga panahon na yon. So, nung umalis siya ng Amerika, parang gumawa lang po ako ng letter. Letter lang yon na sinasabi ko lang na na-appreciate ko yung ginagawa niya, pero hindi pa talaga. Parang ano lang siya, yung pampalubag loob Kasi na ano letter. yan? Destiny. Tapos, ang nangyari, tinake niya pala yon na sinagot ko siya. Faith yan, faith. F-A-T-E. Eh, bakit mo ba tinake na sinagot kita? Ano? What's the question? Yon, ba't mo ba in-assume noon na sinagot kita? Eh, wala naman dong sinasagot kita. Yun kasi ang heart's desire. Asumera si kuya nung mga panahon na yon. Tapos alam nyo, bigla na lang pong nagpadala ng isang box. Yun yung sinasabi ni Lisa na, kasi nung mga panahon na yon ng mga barkada ko, si Sister Joy, si Sister Connie, at saka si Sister Lisa. Kailangan niyo, pag may niligawan kayo, kamag-anak enterprise. Kaya may sapatos din si Lisa nung time na yon. Alam niyo, nung natanggap ko yun, imbis na natuwa ako, nainis ako. Sabi ko, bakit ako pinadala ng ganito? Tapos, meron pang card. Yung card, may sulat siya, tas may dollar. Natuwa ako sa dollar. Kailangan Pero yung letter, hindi ako natuwa. Kasi, ba't niya ako ina-I love you-han? Sabi ko, hindi ko naman siya sinagot. Mali yung pagkasagot. Ay, para mo pagkaintindi naman akong niya. tinatarakan ng sword. Parang bunutin. Ito ko. Tapos, goblin ka talaga. Tapos, Baka maintriga sila, panoodin nila yun. ang nangyari po noon, sinulatan ko siya ulit. Sabi ko, hindi kita sinasagot. Huwag mo akong padala ng ganito, hindi tayo. Walang tayo. Parang si Bea, walang tayo. Tapos alam niyo po, that time, ang close ko sa mga kapatid niya noon, si Angelica, si Angel. Kasama niya sa Amerika. Nung natanggap daw po niya yung sulat ko, galit na galit siya. Na pati si Angel, hindi niya na kinausap. Kasi sabi niya, yung kaibigan mo, yung ganyan, ganyan. So, bumalik na siya, galing ng Amerika, hindi po niya ako pinapansin. Nagkakasalubong kami sa hallway dati dito. Yun nga, ang morning devotion nun. Doon mo ngayon marirealize na 4. mali pala yung nararamdaman sa akin. Dinadaan-daanan lang ako. Hindi ako pinapansin talaga Ano yung po. style lang yun? Hindi niya ako kinakausap. Hanggang na-intriga ako, sabi ko, ba't ganun? Ba't di ako pinapansin? Oh, Ayan. para talagang may Tapos, flashback. tapos, merong elder na gagawa ng paraan para magkausap tayo. Gumawa siya ng Gusto paraan. mo next question naman? Paano daw sinagot? Sandali lang. Sige, sige. Tapos, Pero meron muna akong gustong pasalamatan. sige. I would like to thank Brother Max Pagirigan and Sister Wilma Lagman for making it possible on my past life to have a new life. Oo. You know kung ano yun, ha? So, salamat. At kasi maraming mga nakikita na marahil nakita ni Lord na nalulungkot ako. Kaya lahat ng tao gusto kong pasayahin. And instrumental si Brother Max sa Makati at si Sister Wilma. And then my past life was nabigyan ako ng panibagong chance ni Lord. Okay? Okay. Ito na po. Hindi niya na ako pinapansin. Naintriga naman ako. Ngayon, meron isang elder na gumawa ng paraan para mag-usap kami ulit. Nung kinakausap na naman niya ako ulit, nainis na naman po ako sa kanya. So, typical na babae. Pag pinapansin, ayaw. Pag hindi pinapansin, naiinis. So, sabi ko kay Lord, di naguguluhan na rin po ako. Sabi ko, ano ba talaga gusto ko? Pati ako, naguguluhan na ako sa sarili ko. Kala ko yung service kay Lord. Ayan na, paano daw sinagot? Wait lang. Sige. Tapos, sabing ganon, sabi ko, Lord, nag-pray po ako. Kasi noon talaga lagi kong dinadaan kay Lord eh. Sabi ko, Lord, ayoko na po ng ganito. Sabi kong ganon. Sa mga ganitong desisyon, dapat sa'yo galing. Hindi galing sa mga elder sa paligid ko, hindi galing sa mga kaibigan ko, hindi dapat sila magde-decide para sa akin, ikaw. Sabi ko, bigyan mo po ako ng word. Ano po ang word mo? At alam niyo kung anong ibinigay sa akin? Ezekiel 16:8.
na hindi ko naman po alam kung ano yung nakalagay doon. Ang sabi po rito, as I passed by, I saw that the time had come for you to fall in love. Sabi rito, yes, I made a marriage covenant with you and you became mine. Sinara ko ngayon yung Bible. Sabi ko, Lord, pati ba naman ikaw? Sabi kong ganon. Hindi ko pa rin po sinunod si Lord nung time na yon. Kasi nga, parang hindi. Hanggang sa wala na rin po akong peace. Sabi ko, sige Lord, susundin kita kahit na hindi ko feel. Sinagot ko po siya. Kahit na walang feel, ha? November, Because of the Word of God. Di ang nangyari, wait lang, wag ka Sige. masaktan doon. So, Hindi. So, ang nangyari, Ang gusto ko lang ipaabot, kailangan, pagka magkakaroon kayo ng boyfriend, girlfriend, you May must word. have a word. May Yun lang word. naman ang gusto ko. Okay? Totoo po, may word. Alam niyo po, hindi po ako nag-boyfriend. 18 years old na po ako. Siguro dahil close yung family namin, plus sobrang higpit ng father ko. Pero nung 18 years old na ako, sila na naghahanap ng boyfriend sa akin. Tapos meron nga pong isang nanligaw sa akin na nandun lahat yung gusto ko. Singkit, ganon. Parang Bong Revilla, ganon. Oops! Oo. Tapos sinagot ko po yun. Pero yung sinagot na yon, binigyan ako ng word ni Lord doon. Yung how can light and darkness be partners? How can an unbeliever be equally yoked with a believer? So hindi yun. Kaya lang sabi ko, Lord naman, ito na nga dumating na nga yung gusto ko. Sinagot ko. Alam niyo po nangyari, hindi man po kami lumabas noon. Hindi nga ako nasundo sa school. Tapos pinuntahan ako sa bahay 2 beses. Hindi mo siya makukonsider na relationship kasi wala. Tapos alam nyo, nabalitaan ko na lang, girlfriend din niya yung kaibigan ko sa kabilang kalye. Pero alam nyo, nung nalaman ko yon, hindi ako nagalit. Sabi ko lang, ito yung pamamaraan ni Lord para ipakita sa akin na hindi talaga pwede at kailangan sumunod ka. So, sumunod po ako. Alam nyo, nung sinagot ko po siya, talagang sobrang nakakaawa din po siya noon eh. Kasi, tuwang-tuwa na po siya nung sinagot ko siya. Tapos pag may prayer meeting ako, hindi pa tapos yung prayer meeting ko, naghihintay na siya sa labas. Sinusundo niya ako. Tapos, ang sakyan po niya noon, yung jeep. Kaninong jeep yun? Test. Yung inano ni Teka, Sister Tess na Sianseno. Yung jeep. Yun Green muna kay Sister Lusing. Yung jeep na yun. Yung pagka tumalbog, natatanggal yung mga pyesa. Tapos, susunduin po niya ako sa prayer meeting. Pero love offering yung kay Lord, oo. kaya ganun ka precious. Importante, Okay. Nagdadrive siya. Ako nandito nakaharap po ako dito sa labas. Tapos eto siya nagdadrive. Tapos sasabihin niya, gusto mo kumain muna tayo? Ayoko! Uwi mo na ako! Dali mo ako sa bahay namin. Ganun po ang usapan namin kahit sinagot ko na siya. So, Pero alam nyo, what lesson can you learn kung meron kayong mga boyfriend, girlfriend? Be persistent. ang galing. Tapos, ang nangyari, nung dumaan na po yung panahon, naramdaman ko na lang po, mahal ko na siya. Kasi kahit anong ginawa ko sa kanya, Yan pala yung ending ng Goblin. love you. Sabi sa Goblin, okay. Nako. Wala lang oras. Yung kay Brother Kaabay, siya yung unang-unang, siguro sagutin ko lang to. Ngayon po, ano ang serving the Lord, ang pinakamasakit na naranasan nyo? Yung nangyari sa atin sa Comfy, marami na kasing shaking. Pinaka-latest na shaking, marami naman knowledgeable. Then, maraming song si Sister Ria dyan na tsaka maraming word na nangyari sa ating Comfy family. At now, eto na tayo, sovereign God, He knows yung mangyayari at lahat tayo ngayon ay may kanya-kanya ng mga gawain. Pero at that point in time, hindi mo makikita yung doctrine ng providence. But now, we thank God na tayo, maraming naghahayag ng salita ng Diyos. Ano ba yung sabi ko kanina? Yung baka, yung kay Kaabay. Unang-una siyang tumugon dun sa aking panawagan. Yan. Sabi sige. niya, did you ever consider na umalis sa piling ng Lord? Ako po, oo. Pero hindi lang po ito. Noon pa, nung bago lang din ako, parang sabi ko, hindi ko yata kaya yung buhay dito sa loob. Tapos sabi ko, alis na lang ako. Tapos magtatrabaho na lang ako kasi hirap din sa bahay noon. Tapos, yung minister ko noong time na yun, si Brother Ernie pa.
Tapos sabi ko, Brother Ernie, ayoko na po, magpapaalam na ako. Sabi niya sa akin, o sige, mamayang gabi, mag-pray ka. Hingi ka ng word kay Lord. Sabi niya, kung ano yung word ni Lord, gawin mo. Alam niyo, humingi po ako ng word kay Lord. Ang ibinigay po sa akin, Galatians 1:6. Hindi ko rin po alam kung ano nakalagay doon. Ang sabi doon, I am surprised at you. In no time at all you are deserting the one who called you by the grace of Christ and are accepting another gospel. Kaya hindi na po ako umalis. Yun. Yun ang word na natanggap ko. Thank you, Lord. Alam niyo, wala na pong oras. Tapos ang dami niyo pang salita. Ay, ang dami niyo pang question. Sige. Ang dami ko kasing salita. No? Madami pa silang question. Paano ba yan? Kay kaabay naman, Beb. O, sige. Ilagay niyo dyan yung yung kanyang Hindi, wala sa kanila comments. Forward mo para mabasa nila. Okay. Ang sabi po niya, Wala ba, babasahin hindi ko. ba mababasa dito? Hindi. Tsaka hindi nila makikita, maliit eh. Okay, eto po ang Hindi sa pa man by God's grace. O sige, tingnan Ito po ang minessage ni Pastor Alex right after nung sinabi ni Pastor Alex sa dalawang Alex pala ito. Right after nung morning devotion, nag-send siya nito. Kapag kay Pastor Alejandro Agkawili Bartolome, ito ang masasabi ko. Halos magkasabay kami niyan sa gawain. Kajamming ko yan sa awitin A Horse with No Name. Chess ang libangan namin. Nakasama ko siya sa San Juan. Elder namin si Pastor Mer Eguia. May time noon na bagyo at baha sa San Juan. Meron sana siyang panonoorin noon, pero mas pinili niyang pumunta sa outreach. Dala namin ang Denonet noon. At sakay kami ng balsang puno ng saging na habang tulak ay inaayos, iniingatan naming maigi ang Denonet. Yun lang kasi ang ginagamit natin noon kahit sa St. Therese. Masarap kasama si Pastor Alex. Pwede mong ipakita kung sino at ano kang tao. Bagamat anak siya ng dade at mame, parehas lang ang trato niya. Mataas ang integridad niya when it comes to money. Dahil nga sabay kami, kung anong meron siya, meron din ako. Sabay kami na-assign sa LA noon. Kilalang kilala niya ako pagdating sa kung ano paman. Ang di ko malilimutan sa kanya, yung notebook niyang Katleya na black, na may mga notes niya. Masipag mag-aral si Pastor Alex. Yung History of Christian Faith, paborito niya yan, at saka Barclay Commentary. Yung pagkakaroon ng mga worship center, napag-usapan namin yan minsan. Kaya tuwang-tuwa ako nung matupad kasi alam ko, vision niya yan. Ang isa pang bagay na di ko malilimutan sa kanya, yung madalas niyang kausap si Pastor Hong Sit. At talagang treasure niya yung mga conversation nila. Tapos, nag-aral sa Goshen. Paborito niya naman doon si Dean Sherman na spiritual warfare. Our time was spent on reading, tapos palitan ng kuro-kuro. Pastor Alex, masasabi ko, malambing at kikilalanin kanya talaga. Pero kapag sabit ka at mali, pasensyahan na kayo. Meron siyang pinag-aralan noon, mga kinds of preachers. Merong isa dong lambasting preacher. Kaya kapag nagsisermon na yan, at yun nga, nalaman niyang may ginagawa ka, maririnig mo na yan. Naku po, kapag narinig ko na ang mga katagang emotional prostitution, siya lang naman kasi ang authority sa bagay na yan. At saka yung prolonged responsibility. But still, wala akong matandaan na sumama ang loob ko sa kanya. Kasi nga, sabay naman talaga kami. Kaya nung nagkaroon ng first 12 disciples, magkasama rin kami. Ang salitang kaibigan sa kanya ay malalim at taimtim kung mag-obserba ng mga ugali at gawin ng tao. Pinatatatag siya ng Diyos mula pa sa naging trabaho niya hanggang sa maging worker siya. Dahil panahon ng crisis of leadership, siya ang pinili ng Diyos. And like Joshua, he was able to handle the transition with integrity, humility, respect, vision, and leadership. I salute you, Pastor Alex. To God be the glory. At nakita ko rin siyang umiyak ng dahil sa iyo. Ha, ha, ha.
Okay. Kaya ako paborito yung yung kinukwento niya na A Horse with No Name kasi dalawa lang ang chords noon. Kaya on the first part of the journey. Tsaka yung kinukwento ni Brother Michael na Walkman. Kasi nung mga panahon na yon, yung Walkman supposed to be listening pleasure pero isolation kasi yun eh. Tsaka pagka ikaw ay kargado, kaya noong mga panahon namin, makakakita ka ng mga tao, gumaganon-ganon sa mga sakyan, lahat. Kasi yung Walkman na supposed to be ma-enjoy, kaya lang i-isolate ka nun. Hindi ka na nakikipag-usap sa tao. Parang katulad ngayon, minsan yung technology, yung ating mga cellphone, parang hindi ka na nakikipag-usap socially kasi minsan kumakain kayo pamilya na kakain na lang, magsisharean, pero hawak pa rin ang cellphone. So on and so forth. So merong mga progress, merong benefits, kaya lang huwag tayong humantong doon sa na-share ng aking mga kapatiran. At of course, yung mga binabanggit ni Kabay, ito, matatawa ka dito bago tayong magwakas. Bakit ka takot na takot doon sa ating tinutulugan na 6 tayo? Hindi naman takot na takot. Para bagang, ano ba ang tawag yan? Pagka si Brother Nonoy ay nakatwalya. Sige. Kasi bakit ka takot na takot? Ayan. Last na lang na tanong. Ang dami pero last na lang. Last Sabi na lang. niya, bitin daw. Sana daw may part 2. Pero ito, dapat may part 2. Tignan po natin. Isa na lang. Ano daw ang nagustuhan mo sa akin? Ba't mo daw ako niligawan? Ano daw? Ano daw? Una, coordinator. Sina? Sabi ni Iko, time na po. Time na po. sabi ni Direk, time na daw. Siguro yung totality. Ayoko nung mga ganun sagot. Siyempre, sabi nga ni Minister Jerry, the beauty is in the beholder of the eye. Ano ba? Paano, Jer? Beauty is in the eye of the beholder, sabi ni Minister Jerry. Pero, siyempre, pagka, halimbawa ako, alam mo naman yung aking buhay. Siyempre, Hindi. Yung bukod sa external appearance, yung beauty. Noong time na yun, ba't mo nga, ang dami naming dalaga nun. Ang dami namin nun nagsiserve nun na dalaga. Madami ba? Oo. Sila Marisa Reyes. Yun Oo. ba sa Tsaka yung isang Marisa din, si Marisa. Di ba? Ang dami namin nun. Ang totoo nun, ang nanliligaw yung mga kapatid ko, mga mami, daddy, dahil nakita nila ako nalulungkot. So, hindi mo pala ako ginusto nun? Ginusto! Sabi mo, ang nanliligaw, mami. Di ba, doon sa BF pumupunta ako? Sa prayer meeting sa BF. Saan mo ba ako unang nakita? Doon Na nagustuhan mo ako? Dito na sa prayer meeting. Prayer meeting? Oo, doon sa prayer meeting. BF? Oo. Ang kasama ko dyan, si Brother Larry Castillo. May isa pong kwento. Wag Konti to follow na yan. Wala nang oras. To follow na yan. Di ba, naalala mo na. Yun na yun. Wala nang oras, Wala nang sayang. oras, oo. Sige po, magkaka-part 2 na lang tayo. Tignan natin. Pasensya na po kayo. Ang dami yung question. Na-late. Oo. Pero alam nyo, ayaw tumigil eh. Pero alam nyo po, nung nakita nga niya ako sa BF Resort, may nag-aabot sa akin ng sobre. Sabi ko, wow, nagbibigay na pala ang Comfy ngayon ng lap offering sa mga coordinator. Sabi, every Monday, meron akong ganun, ditungto ako kasi may pamasaya ko. Later, nalaman ko, galing pala sa kanya yun. Hindi pala galing sa Comfy, walang nagsasabi sa akin. Thank you, Hindi, siyempre, yung state or condition nung gusto mong mapangasawa habang buhay, kailangan you must be knowledgeable.
siyempre tinitignan mo yung family, tinitignan mo yung condition ng family. So, paano mo mapapangasiwaan o paano mo matitake care ang mahal mo sa buhay? Kailangan yung well-being of your loved one. You must see to it that it is properly or discernly met yung kanyang well-being. When I say well-being, the totality, kasama diyan yung condition, palagay nating financially, socially, so on and so forth. Ngayon, kung ayaw mo naman alamin yon, alamin mo kasi siya yung makakasama mo habang buhay. So para sa mga gustong lumagay sa tahimik, Ayan. Mga kapatid, dumadami na sila. Sana daw may part 2. Sige po, gawin natin yon. Gusto ko din yon. gusto mo bang ibang worker naman? Sabi kasi nila, maganda daw pala yan yung para sa youth. Sige nga. Pero pag ayaw niya, wag na lang po. Alin? Ayaw mo na part 2. Hindi, yung ibang workers, ayaw nyo bang malaman ng kanilang Tapos na sila. love life? Hindi Tapos pa, na walang nag-question sa kanila ng ganun eh. Tayo na nga lang ang halimbawa, tayo eh. Yung tanungin mo yung mga workers, ilan ang niligawan mo sa congregation? Mga ganun. Sino-sino ba yung niligawan mo sa congregation? Sino ba tong mga worker na to? Yung mga ikaw, ilan niligawan mo sa congregation? Ikaw lang. Hindi kaya. Ikaw lang. Hindi. Liars go to hell. Hindi. Sabi ni Direk, time na daw. Time na. Mga kapatid, thank you Lord po sa pagsama niyo sa amin. Alam niyo po, kaya namin ginagawa ito. Tama po yung sinabi ni Brother Michael. Kailangan kilala niyo rin po kung sino yung namumuno sa inyo. So, hindi naman po porke kami ay mga workers dito, yung buhay namin kakaiba dun sa buhay ninyo. Ang pagkakatawag po sa atin ng Diyos ay iba-iba. Pero sasama tayo sa iisang hangarin. Yun nga po yung magbigay ng walhati kay Lord. Kaya po namin to sinishare sa inyo dahil may mga struggles po ang iba sa atin na naging struggles namin at saka nung mga workers na nauna sa amin. Kaya nga yung mga comment nyo, nakaka-relate kami, nabe-bless kami. Kaya po namin to sinishare sa inyo. Ayan. Kaya, thank you Lord. Dituloy natin na yung word natin, yung life verse. Hindi po pa namin nasabi sa inyo. Sabi ko kasi isang araw siya, isang araw ako kasi madaldal ako eh. Pinagsama, kulang. Amen. Pray ka na. Yung kung gusto lang ninyo, i-request nyo kung sino yung couple na worker na magkaroon ng ganito. So, thank you Lord sa Comfy family. Again, Kuya Nandeng, happy birthday. Birthday ko Nandeng. Thank you Lord. Lord, maraming salamat po sa Comfy family, sa pagpili po ninyo sa Comfy Church to be of use sa Kingdom of God here on earth. Salamat po sa mga coordinators, covenant members, supporters, and tithers, sa mga workers na ginagamit po ninyo sa Comfy family to spread the good news. You're always in our hearts, Lord, to bring you glory and to meet the needs of the people by spreading the good news of salvation that comes from our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga kapatid. Alexandria Part 2. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the